Sa quarterfinals ng FIBA World Cup ay nilaglag ng Canada ang Slovenia. Sold out crowd pa ang MOA Arena dahil kay Luka na na-eject pa sa game dahil sa dalawang technical. Sa isang report, ginawa pa ni Luka yung kanyang money gesture sa direksyon ng mga VIP at executive ng FIBA. Sa interview, sinabi ni Luka na hindi fair yung nangyari. Alam naman niyang magrereklamo talaga siya sa mga referee, pero hindi naman yung sasabihan ng referee yung isang player nila na hindi siya tatawagan ng foul dahil alam nilang magrereklamo si Luka. Maganda rin naman talaga yung depensa ni Dillon Brooks. Pinisikal niya si Luka. So alam niya kasi kung paano talaga bantayan. Base din sa coach ng Slovenia, hindi kasi kayang pigilan talaga si Luka kundi depensahan ng legal way. So hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin nun. Mismong galing na rin sa coach ng Slovenia na si Luka, mahirap kontrolin yung emotion niya. Last season pa, pinatamaan ni Jason Kidd si Luka na kung gusto nyo mag-champion, mag-mature kayo at mag-grow up. Nang unang maging coach pa ni Luka, itong si Jason Kidd nung pumasok siya sa Mavs, kinall out pa ni Jason Kidd si Luka na sobra yung pagrereklamo niya sa referee. Kapag hindi natatawagan ng foul si Luka, napoprostrate siya kaya nagrereklamo sa referee. Inamin din ni Luka na distracted siya sa pito ng referee at sa mga fans. Multiple times na rin niyang sinabing ititigil niya yung pagrereklamo dahil almost every year, lagi siyang kasama sa nasa finish line na may pinakamaraming technical at masususpend. Nung nakarang taon, dapat suspended pa siya pero binawi ng NBA yung isang technical para maiwasan yun. Pinalusot pa siya. Yung nangyari last game versus Canada, mismong galing na rin kay Luka na hindi siya tatawagan ng foul dahil nga magrereklamo siya sa referee. So hanggang international level umabot yung reputasyon niya. Kahit yung ibang mga NBA legends, sinabihan na rin si Luka na itigil niya or bawasan yung pagrereklamo. So may reputasyon na talaga si Luka kung bakit nagkaganon. Masasabi natin tumapat lang sa game yung referee, mainit din sa kanya dahil nga lagi siya nagrereklamo ng tawag. Sa NBA naman, habang papalapit na yung training camp, ang Sixers at Knicks nagkaroon di umano ng initial discussion about kay James Harden. So dati kasi may report na iimbestigahan pa si Harden at itong si Daryl Morey. Sa report naman ni Ramona Shelburne, nag-sacrifice kasi si Harden ng $14 million para makuha ng Philadelphia si PJ Tucker mula Miami Heat. Kaso madali kasing napalitan ng Miami si Tucker at nakuha nga nila si Caleb Martin. Kaya ang lumabas, bad move yun sa side ni Harden dahil di umano umasa siyang maibabalik pa yung $14 million na nawala sa kanya. Isa pa doon, nung nakarang All-Star, tinawagan din siya di umano kung pwede siyang maging replacement All-Star. Yun nga lang, hindi siya sumagot kay Commissioner. Binalikan din ni Harden ang report na yon at hindi totoo. Sa balita naman, ang Knicks ay nakipag-usap sa Sixers para kay Harden. Ang initial report talaga doon, gustong makuha ng Knicks ay si Joel Embiid. Nag-iintay silang mag-request siya ng trade. Sumagot na rin di umano si Joel Embiid at kahit si Tyrese Maxey na okay lang umalis si Harden sa kanila at iniintay lang nilang matapos yung drama sa Sixers. Kaya doon dinedirekta ang balita kay Harden about sa trade dahil si Embiid ang iniintay talaga ng mga teams. Kaso nagbigay siya ng assurance di umano na mag-i-stay siya at hindi siya magpapatrade. Wala din naman nilabas na report na nagkaroon na ng traction yung discussion na yun. Dahil nga initial conversation pa lang ng Sixers at Knicks. Pwedeng sabihin nating nagtanong lang ang Knicks sa Sixers kung ano ang kailangan para makuha nila si Harden. Malalaman mo agad legit yun kung merong nilabas agad report kung ano ang package na ibibigay. Pero sa hinaba-haba ng sinabi ko, isa lang naman yun. Common kasi to sa NBA. Kapag ang isang player ay nawawala na ng rumors habang nag-request siya ng trade, magkakaroon yun ng ingay para makita pa rin niya yung value sa market. Part kasi yun ng business sa NBA, kasama dun yung mga player dahil meron sila mga values sa mga teams.